Isang gabi po mga kapatid, nagbiyahe po ako. Kasama ko po ang brother-in-law ko, papunta po kami sa Pangasinan. Gabi po iyon, umuulan. At napadaan po kami sa kalsada na under renovation. So may mga deep excavation po sa gitna. May mga warning signs naman po na nakalagay. Pero nagulat po kami mga kapatid dahil bigla pong may na-shoot na kotse doon sa butas sa gitna. Hindi niya siguro napansin yung warning sign. Kaya po mga kapatid, napaka-importante po na tignan po natin yung mga warning signs. Kasi madulas na pala yung daan, mabilis pa rin yung takbo mo. Pag nagpreno ka, sesemplang ka niyan. Sa kurbadahan po mga kapatid, may kurbadahan na merong nagsasabing reduce speed, binilisan mo pa rin yung takbo mo. Mahaba pala yung kurbadahan, sesemplang ka. Kaya napaka-importante po yung mga warning sign na pansinin po natin mga kapatid upang maiwasan po natin ang aksidente o kapahamakan. Alam niyo po mga kapatid, sa Bible, meron pong mga iniwan po ang ating Panginoong Hesus na warnings. Bibigyan ko lang po ng diin po mga kapatid ang Mateo chapter 24 na ang sabi niya doon ay pasama ng pasama ang mundo. Oo nga naman, nung ako ay bata-bata pa mga kapatid, ang nakikita ko lang na lasenggo sa daanan ay yung mga matatandang kalalakihan or yung mga may edad ng kalalakihan. Pero habang ako po ay nagkakaedad, nakikita ko po mga kapatid, hindi na lang po matatanda, may mga kababaihan at ang worst, meron pang mga kabataan. Totoo nga na pasama ng pasama ang mundo mga kapatid. Ang isa pa doon mga kapatid ay maglalaban-laban ang mga bansa. Alam naman natin na naglalaban ang Ukraine at Russia. Alam naman natin ngayon mga kapatid na pati ang Israel ay may kalaban. Isa pa mga kapatid ay nagkakaroon ng sunod-sunod na lindol. Ilang lindol na po ba yung nasaksihan natin sa isang taon? At kapag nangyari yun mga kapatid, ang sabi dun sa Bible, nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya kailangang magsisi. Nakikita na po natin yung mga warnings na iniwan ng ating Panginoong Hesus, and yet, yung karamihan po sa atin hindi pa rin naniniwala na totoo ang sinasabi ng Biblia. Karamihan pa rin ay sarado ang kanilang mga isipan, sarado ang kanilang mga tenga, sarado ang kanilang mga mata mga kapatid. At ayaw pa rin talikuran yung ayaw ng Diyos sa kanilang buhay. Kung ayaw po nating maaksidente o mapahamak, kailangan po seryosohin po natin yung mga warnings ng ating Panginoon at magbalik loob tayong lahat sa Kanya upang sa ganon pagdating ng araw po mga kapatid, lahat po tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos na buhay. Now po mga kapatid, pagkatapos nyo pong mapanood ang video ito ay magkakaroon po kayo ng desisyon na yakapin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay. God bless you all.